Dahil sa mga isyung pangkalusugan, nagpasya ang pambansang alagad ng sining na si Nora Aunor na umiwas muna sa matataong lugar. Kaugnay nito, hindi siya nakadalo sa press conference ng kanyang pinakabagong pelikula na Mananambal noong Pebrero 6, 2025 sa Viva Cafe, Cubao, Quezon City. Ayon sa direktor ng pelikula na si Adolf Alex Jr., ang kalusugan ni Nora Aunor ang pangunahing dahilan ng kanyang pagliban. Ang Mananambal ay isang horror film na pinagbibidahan ni Nora Aunor kasama sina Bianca Umali, Kelvin Miranda, Edgar Allan Guzman, Jeric Gonzalez at Martin Escudero. Ang pelikula ay nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa buong bansa simula Pebrero 19, 2025. Sa kabila ng kanyang mga isyung pangkalusugan, patuloy na aktibo si Nora Aunor sa industriya ng pelikula. Noong 2023, ibinahagi niya na muntik na siyang bawian ng buhay nang bumaba ang kanyang oxygen level na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay ng 3 minuto. Sight, turn, search. Sa kabila nito, patuloy siyang nagpapakita ng dedikasyon sa kanyang propesyon at nagsisilbing inspirasyon sa mga nakababatang artista. Ibinahagi ni Bianca Umali na natutunan niya mula kay Nora Aunor ang kahalagahan ng pagmamahal at dedikasyon sa sining ng pag-arte. Bukod sa pagiging comeback film ni Nora Aunor, isang mahalagang aspeto ng Mananambal ay ang pagbabalik ng klasikong Pinoy horror na may halong katutubong elemento. Sa direksyon ni Adolf Alex Jr., tampok sa pelikula ang mahiwagang mundo ng mga mananambal, mga tradisyonal na manggagamot sa Visayas na gumagamit ng sinaunang kaalaman sa panggagamot at pangkukulang. Ayon sa mga nakapanood ng trailer, tila may kakaibang timpla ng folk horror at psychological thriller ang pelikula, bagay na bihira na sa mainstream Philippine cinema ngayon. Marami rin ang natuwa sa cinematic visuals at eerie atmosphere ng pelikula na nagdadala ng vintage horror vibes na nagpapaalala sa mga klasikong pelikula ni Nora Aunor noong 80s at 90s. Samantala, maliban kay Kelvin Miranda, pinuri rin ng ibang cast members tulad ni Bianca Umali at Edgar Allan Guzman ang pagiging maalaga at generous ni Nora Aunor sa set. Ayon kay Bianca, ramdam niya ang presence ng isang tunay na bituin sa bawat eksena kasama si Mama Guy, habang si Edgar Allan naman ay inaming na starstruck siya sa superstar. Ngunit naging komportable dahil sa pagiging down-to-earth nito. Sa kasalukuyan, inayos pa rin ng produksyon kung makakadalo si Nora Aunor sa premiere night ng pelikula. Ngunit marami ang umaasa na makikita siyang muli sa red carpet para ipagdiwang ang kanyang grand return sa big screen. Ang balitang ito ay isang magandang patunay na kahit may mga hamon sa kanyang kalusugan, patuloy na nagbibigay ng inspirasyon si Nora Aunor sa industriya ng pelikula. Ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng Mananambal ay isang malaking pangyayari hindi lang para sa kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin sa lokal na industriya ng pelikula. Lalo na't bihira na ngayon ang ganitong klaseng horror films na may kulturang Pilipino sa sentro ng kwento. Nakakatuwang marinig na kahit sa likod ng kamera, nananatili siyang isang profesional at mapagbigay na aktres sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Isa rin itong pagpapatunay kung bakit siya itinuturing na superstar, hindi lang dahil sa kanyang talento, kundi pati sa kanyang dedikasyon sa sining ng pag-arte. Kung talagang darating siya sa premiere night, siguradong magiging emosyonal at makasaysayan ang gabi, lalo na para sa kanyang mga tagahanga na matagal nang nag-aabang ng kanyang pagbabalik sa pelikula. Umaasa rin ang marami na magiging matagumpay ang Mananambal, hindi lang sa takilya kundi bilang isang dekalidad na pelikulang may pagmamalaki ng Pilipino. Nananawagan ng mga netizens, hindi basher sa mga netizens kasi may pelikula nga ipinalalabas ang superstar, ang Mananambal. Ang kanilang sigaw, magsilabas naman kayo mga Noranyan para naman, di ba, magtagumpay ang pelikula ng inyong idolo, di ba Romel? Laging-lagi yan kapag may pelikula at may proyekto si Ate Guy. Marami sa social media nagko-comment, marami nakikinig sa kanya. Pero kapag dating sa bilihan ng ticket, panoorin, ano ba yung pupunta sa labas, wala ang mga Noranyan, hindi sila nagpapakita. Alam niyo po, para hindi kayo napagbibintangan na hanggang talak lang ang alam niyo, kapag ganito na may pelikula ang inyong idolo, lumabas po tayo, sama-sama tayong susuporta sa kanya para naman yung igting
pagiging sikat ng inyong idolo, nandyan pa rin, hindi nawawala. Kaso ang nangyayari kasi, nakikipagbardagulan kayo sa mga Vilmanian. Marami kayong nakakasamaan ng loob. Sa social media yon. Pero pagdating sa may bayad na, ang pupuntahan nyo, wala na kayo. Kaya naman ang sigaw ng ating mga netizens, lumabas naman kayo. Kasi ang katwiran naman ng iba, masyado nang may edad na yung tagahanga ni Ate Guy. Oo, tagahanga ni Ate Guy. Kasi baka daw hindi na kaya. Kung hindi na kaya, may mga anak, may mga apo, di ba? Yes. Itampahan niya po natin ang ating idolong superstar sa ating mga anak at apo. Ganun lang yon. Kaya sabi ni Juris Doctor Channel, trailer pa lang ng Mananambal, nakakaintriga at interesante na. Sana ipalabas din yan dito sa US. Walang kupa si Miss Nora Aunor. Superstar talaga. At si Bianca Umali, sobrang ganda. Maamo ang mukha. Napakahusay. Ng Pilipina ang beauty. Ang ganda nitong batang ito, no? Yes, totoo. Kaya naman mga Noranyan man o hindi, suportahan natin ang pelikulang ito para mas maengganyo ang mga movie producers na gumawa pa ng dekalidad na pelikula tulad ng Mananambal. Tama si Juris dito, di ba? At ultimo si Ate Guy na, di ba? Pag alam niyang tinatangkilik, syempre, kahit nahihirapan siyang kumilos sa ngayon, mapipilitan siya, hindi, maraming sumusuporta pa sa akin. Di ba? Nakaka-inspire yung ganon. Tama ka, Boycie. Ang Mananambal ay parang albularyo, kay Taylor, parang ganon. At ang kanyang sabi ni Boycie, calling all Noranians. Naku, may panawagan. Asa na kayo? Suportahan nyo naman ang pelikula ng idol nyo. Gaya ng pagsuporta ng mga Vilmanians kay Ate B na hanggang ngayon ay suportado siya sa lahat ng movies at political career niya. Ngayon, mas kailangan ni Ate Guy ang suporta nyo. Ayan. Pare-pareho lang dapat talaga. Suportahan lang. Okay, at sabi naman ni Ching Bauti sa Silverio, na baka ko konti na lang kasi ang nabubuhay na Noranians. Huwag naman sana. Ito, tanggapin natin katotohanan. Real talk tayo. Marami talaga ang nagkaedad na at marami ang namaalam na, di ba? Pero yung kasing dugo ng isang Noranian na nananalaytay sa kanyang ugat na ipapasa-pasa yan di ba? Sa mga anak, sa mga apo sa tuhod. Sana gano'n ang mangyari, no? Para magtagumpay. Para hindi kayo kinakantsawan na ang pelikula ng idol nyo ay first day, last day. Yun napakalungkot. Sama-sama po yung suportahan. Totoo yan. Nailika nga mga tagahanga ni Nora Aunor ay senior na po. Kaya di na makalabas yung iba. Mga apo naman po, millennial ang idolo. Pero walang tatalo sa sampagita sa ni Nora. Tama ka dyan, Rain Cortez. Ng Dimples Rice Crackers para may na sampagita ay nako, wala talaga. Nay, wala pong pera pampanood, wala pong pera ang mga Noranian. Hoy, Paula Obalde. Teka naman. Sobra ka naman, anak. Huwag naman ganito, meron naman. Kaya nagpuro question ito nung kanilang edad talaga. Pero Nay, in fairness naman sa mga Noranian, kapag ang topic sa sa social media, Noranian, asahan mo, mabenta, marami pa rin nakikinig. Kaso Romel, ang ating paksa ay tungkol sa pelikula. Hindi sila kinakapos yung pag may bayad na yung supportang gagawin nila kay Miss Nora Aunor, nawawala na. Kaya dapat, kung ano ang pag-suportan nyo noon kay Ate Guy, ganun din ngayon, di ba? Okay, at eto, sabi ni Wating Wating, 1PH, happy anniversary, cheers to another successful year at marami pa. Paano na kami kung walang 1PH sa YouTube at Facebook, di ba, Nay? Sabi ni Wating Wating. Wating Wating, gusto mong ikwento ko kung bakit ang tunay mong pangalan ay nagkakanya. Maganda ikwento ng buhay ni Wating Wating yung pangalan niya. Dahil sa kanya mga magulang na magkaiba ang idolo. Okay. Sabi ni Bradley Guevara, Nay, solid Sharonian ako pero hindi ko palalampasin ang mga ganitong klase ng pelikula. Kasi hodang ginawin pa ako sa sinihan at di ko maramdaman na kasama ang mga Noranian. Suporta po tayo.
Tara po, Tita Nene at Tita Erminia. Charot, sabi niya. Erminia Carion, Kim Pao. Ayan, mula kay Bradley Guevara. At kay Eddie Letada, mananambal is manggagamot using herbal medicine. Albularyo, pwede ring mangbabarang. Sugod na kayo mga Noranyan, baka kasi ang mangyari, first day, last day na naman ang pelikula. Sabi ni Eddie Letada, ay sus Mariosep, tama nga naman. Oo, 1 kilos, di ba? Mamaya ko na po si Tita Nene, lumabas daw ang mga Noranyan para naman masaya ang kalabasan ng pelikula. Correct. At sabi naman ni Lulu Malig, sana po kahit hindi na kayo Noranyan, suportahan natin ang movie niya.